teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Magandang umaga po, and again, welcome to another episode of Awit ng Pag-ibig. At sa umagang ito, alam kong kayo ay nagitla. Dahil nasaan ang mga bata? Ay, mga bata ho lahat kami dito. At magiging maganda ang kwentuhan natin. At we will explore another kind of relationship which is so important, no? Even for us Christians. Pero bago tayo dumako dyan, tayo muna ay mananalangin. Ama, marami pong salamat muli sa iyong kagandahang loob for the opportunity to give you glory and to be a blessing to other people. Narito po kami sa aming kawalan. Kayo po ang siyang pumipili. Kayo po ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Kayo po ang mangungusap sa pamamagitan namin. Muli sa umagang ito, to God be the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Ayan, magandang umaga po. Alam nyo, tawag ko nga dito ay mga veterana. No? Pag sinabing veterana, kung marami na akong pinagdaanan. So, sa madaling salita, marami tayong matututunan. Alam ko kung nag-enjoy tayo dun sa mga relationship ng nanay at tatay, mother and daughter, hindi ba? Meron pa yung father and son.
Pero maiiba ho ng konti ang tema natin ngayon kasi kailangan nating matuto at makaunawa naman sa mga kapatiran nating marami ng karanasan sa Panginoon. I would like to learn from them. Ano? So, sa umaga po ito, siguro umpisahan ko po, bati ang bawat isa, kung gusto batiin ng buong barangay o sinong gusto mga mamahal sa buhay, at magpakilala na rin po. At kung pwede, pakibanggit na, wag na ho yung vital statistics, yun na lang yung edad. Ayan, kung anong edad. Umpisahan natin kay Sister Net. Ayan, Sister Net. Good morning po sa ating lahat. At ako po si Sister Net Mercado. Mula sa Quezon City. Opo. At binabati ko po lahat, mga kapatiran dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Ganon din po ang aking pamilya. Alam ko na si Brother Rod. Siyempre. At saka mga anak ko po, si Sister Jam, tsaka po si Brother RG, Sister Cory, si Sister Jeff at Joris, kanyang husband, at saka kay Sister Jessie. Oh. Po. Thank you, Lord. Alam po. niyo mga, dahil andito si Sister Net at saka si Sister Linda, ay nako, international audience ho tayo ngayon kasi nga ang mga anak nila ay mga nasa iba't ibang bansa. Ano po? Ayan, Sister Linda, kararating lang po niya galing sa Amerika. Ayan, so ito po Sister Linda. Bati po. Una po, magandang umaga. Binabati ko po kayong lahat. At napakabuti po ng Panginoon. Nandito ngayon po ako sa Pilipinas. Tuwang-tuwa po ako. Sa edad na 87, Lord, I'm still strong and healthy. Pagamat may ailment sa akin ng kidney ailment, pero at napakabuti ng Panginoon, inayos po niyang kidney ko. Amen. Nagpa-function pong dahil lumabas po doon sa blood test ko na everything is normal. At nagpa-function ang kidney ko ng mabuti. Yung ini-insist nilang mag-dialysis po, ang sabi ko, bakit pa ako magda-dialysis? 87 na ako. Lahat naman tayo mamamatay. Hindi po ba? At saka, ang kagandahan po nito, alam kong makakasama ko ang Panginoon kung kukunin man ako. Bonus na nga po 87 na ako. Amen. Ang sabi ng Biblia, 70 lang ang binigay ng Panginoon at kung lumampas ka doon, bonus na. Amen. Kaya salamat po sa Thank you, Panginoon. Lord. Anyway, pagkikwentuhan pa natin yun. Ano? So, may talambuhay na kayo ni Sister Linda. Ayan, bati naman yung nasa likuran namin, Sister Luz. Ayan. Hindi pa po senior to. Okay, Sister Good Luz. morning, Jesus. Feeling ko po senior na rin kasi ang mga kaibigan ko mga seniors na rin po. Thank you, Lord, at binabati ko po lahat ng nanunood. Good morning po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Sister Ikit, Marikit. Morning po sa inyong lahat, lalo na sa ating Panginoon, at nagpapasalamat po ako at nandito ako. Kasi for so many years, from the start na nag-pandemic po, hindi ako nakaka-attend sa fellowship dahil tapos nagkasakit po ang aking brother husband, ilagaan ko po. But praise the Lord, ngayon po ay narito na ako dahil alam ko na kay Lord na po siya. Kaya good morning po sa aking mga kapatid, lalo na po sa Mariveles, sa Baguio. Salamat at nakakasama ko kayo sa gawain kung minsan-minsan man lang. Pero ang dalangin ko ay makasama kayo habang panahon na naglilingkod sa ating Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Alam niyo kung bakit nga ho sila ang napili ng Panginoon. Kasi nais po natin, kung bakit tayo yung nagsasabi, kasama ko doon, tayo yung nagsasabi na, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Ayan. So patutunayan natin talagang pabalik na tayo. Ibig sabihin, no, lalo na bilang isang Kristiyano, no, meron tayong mga patutuo, meron tayong mga naranasan sa Panginoon na magiging kapaki-pakinabang para sa mga susunod na henerasyon. No? Kaya nga po yung mga nanonood dyan, siyempre marami pa po dyan, mga mas bata sa atin,
Pero nais nilang lumago rin, ano? Kaya nga po, siguro, no, dahil pangkalahatang tanong na lang ito para sa bawat isa, paano mo na-realize, anong bahagi ng buhay mo, anong karanasan mo, ninyo, kung saan masasabi mo na, ako'y tunay na may kaligtasan. Kasi po napakahalaga sa isang Kristiyano na may katiyakan ka sa iyong kaligtasan. So hindi man kailangan kundi yung dumating ka sa maturity of faith na alam mong nandoon ka na sa ganong kalagayan. Hindi dahil sa mabait ka or anything, but because of the faithfulness of the power of God. Ayan. Pag tinanong ko kung sino magtataas ng kamay, wala magtataas ng kamay. Kaya tatawagin ko na lang. Tawagin ko muna si Sister Ikit. Ayan, Sister Ikit, kailan ba dumating sa buhay mo yon? Thank you, Lord po. Talaga pong, kung hindi sa salita ng Diyos, hindi ko po alam kung saan ako mapupunta. No? Pero maraming salamat po because when the time na nagkaroon po ako ng malalaking trial sa buhay, mga pagsubok na hindi ko alam kung bakit nangyayari, doon ko napatunayan na kung wala talaga ang Diyos sa buhay ko, hindi ko na po talaga alam. Maaari po akong magpakamatay o pumatay. Dahil nagkaroon po ako ng pangyayari na mga friend ko pa, kumari ko pa, na ang tawag doon, Nag-betray? No, not betray, yung scam. Na na mga scam. hindi po nagbayad ng almost 1.2 million po ako na naswindle, what do you mean? O yan, naswindle po ako ng 1.2 million na nung mangyari po yun, salamat po at nakarinig na ako ng salita ng Diyos. Kasi marami po ako sa family namin, ng mga abogado, meron pong judge. Ang sinasabi, labanan. Demanda. Pero I know that God doesn't want that to happen kasi I heard from the Lord na vengeance is mine. So I give it to God na talagang nangyari po yun. So nung nangyari po yun, sabi rin po ng brother husband ko, pera lang yan. Huwag ka nang mag-iiyak. Kaya thank you po ako kay Lord kasi may asawa akong nakaunawa. Although masakit kasi malaking bagay, malaking halaga po. Pero alam niyo po, nalaman ko na talagang kay Lord na ako kasi wala pa akong hatred sa aking mga friends. Nangyari po, sabi ko sa kanila, wag nyo nang gagawin sa iba pa kasi magiging napakamiserable ng buhay ninyo kung gagawin nyo pa yan sa ginawa nyo sa akin. Sa madaling salita, nakausap po pa sila. Ha? Yeah. Tapos meron pa nga isang, yung talagang, inanak ko yung anak niya sa binyag, inanak ko pa sa kasal. Tapos, after 2 years, tumawag sa akin. Sabi niya, kamusta na? Sabi ko, eto, mabuti. Sino to? Sabi, hindi ko natatandaan siyang boses niya eh. Nung sinabi lang niyang, ngani, yung word ng ngani, taga Batangas, sabi niya, sabi ko, ano na nangyari sa'yo? Sabi niya, ngani, hindi ka nagagalit sa akin. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Sabi, hinihintay ko, alam ko, didemanda mo ako. Nagdemanda na ako kay Lord. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, kamusta na? Tapos nag-iiyak po siya na nag-iiyak. At sabi niya, hiniwalayan siya ng asawa niya at dala lahat ng mga anak. Kaya, ano ko po yun na, si Lord ay nasa akin na, kasi wala po ako talaga naramdaman na galit, kundi awa ang naramdaman ko po sa kanya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Luz, dumating ka ba sa point na, honestly, na parang ayoko na, tama na, yung buhay Kristiyano mo? Oo naman, kasi ako naramdaman ko talagang, alam ko na kay Lord ako, tinanggap natin ang kaligtasan kay Lord. Alam mo yung kahit anong bigat ng dala mo, meron kang kapayapaan kasi sinurrender mo na nga kay Lord. Kasi naranasan ko po talaga yon nung ayoko umiyak, pero minsan talaga nakakaiyak. Nung pong namatay si brother husband, that time, magta-31 siya. Tapos ilang taon na mga Opo. bata? And you are? Ako po 25 years old. Oh. Opo. Actually po, sa totoo lang po, kaya ako minsan ayokong sinishare yun. Naiyak po talaga ako. Kasi naranasan ko po ang kabutihan ni Lord na
ako na yung parang susuko ka kasi, Lord, sasama na lang ako kay brother, husband. Ang katwiran ko po, alam nyo, ay nandyan naman ang mga kapatid ko, kayang alagaan yung mga anak ko. Yun po, sinasabi ko yun. Siguro po sa isang buwan, hindi ko alam kung ilang beses ako kumain. Kasi ayoko po talagang kumain. Actually, gusto ko nang mamatay. Pero ang salita ng Diyos pa rin po ang nagpalakas sa akin. Sabi ko, Lord, pag namatay ako, kawawa naman yung mga anak ko. Bigyan niyo po ako ng lakas na kayanin ko. Tapos po, so nung nakita ko pong nakaburo si Brother Robert, basta't nakaupo ako, nasa harapan niya, isa lang po ang panalangin ko, Lord, hindi ko kaya. Bigyan niyo po ako ng lakas. Mamamatay po ako, hindi ko po talaga kaya. Then yun po ang time na naramdaman ko ang inner peace na hindi ko po maintindihan. Payapang-payapa po ang loob ko. Sabi nga po nung mga in-laws ko, pag nilibing si Brother Robert, sa likod kayo lahat, sabi, hihimatayin niya si Luz. Yun na po palang usapan nila. Kaya pala, ang dami pala sa likod ko. Kasi baka daw po himatayin ako. Pero napakabuti ng Lord. Kasi nga kung wala ako kay Lord, nakilala ko si Lord 1987. Kinasal ako 1989. So namatay si Brother Robert 1992. Pag po talaga, ang bilis po ng panahon, no? Parang nangangarap pa lang kayo eh. Nag-uumpisa pa lang kayo. That time, si Sarah, yung panganay ko po, is 2 years old. Then si Jeno, 1 year old. Kaya sabi ko, Lord, wag mo akong pababayaan. Ang totoo po, kakapit ka talaga kay Lord. Kasi wala ka namang ibang kakapitan eh. Kahit ano sabihin ng mga nakapaligid sa'yo na Totoo kaya yan. mo yan. Totoo yan. Oo ka lang, pero hindi nila nararamdaman yung talagang nararamdaman mo. So yung pong kapayapaan na binigay ni Lord na yon, hanggang kahit po ako, hindi ko alam paano ko sila napalaki. Ang alam ko lang, ang sabi niya sa Romans 8:28, we know that in all things, God works together for good to those who love God and to those who has called according to His purpose. Ang sabi ko, Lord, sabi mo, ako binabalik ko salita ni Lord, sabi mo, kahit ano, in all things, kahit anong bagay, mahirap man ito, kahit anong hirap, pwede palang i-turn ni Lord into a blessing ang mga nangyayari sa buhay mo. Then nag-start na pong ganun, tinulungan ako ng mga in-laws. Actually, hindi ko masasabing sila yung direct in-laws ko kasi wala po akong in-laws, patay na sila bago pa isilang si Sarah. So yung mga pinsan-pinsan nila, inilapit po ako ni Lord sa isang tao na close ng father-in-law ko, na siya po yung tumulong sa akin. Binigyan niya ako ng puhunan sa shop, hanggang napalago ko po ang dress shop. Ganun po, kabuti si Lord, binigyan niya ako ng ikabubuhay ng aking mga anak na hindi ako hihingi. Hindi kayong magmumukhang kawawa. Kaya yung mga in-laws ko po, iba sa La Union, lagi nila akong pinag-uusapan na itong batang to, hindi siya humingi sa amin ng tulong. Hindi po ako nagmakaawa, hindi po hinayaan ni Lord na ang Kristiyano yung manghihingi, yung mamamalimos in short, pero hindi naman po palimos. Yung hihingi ka, anong gagamitin mo rito, paano mo paaralin ng anak mo. Ang Diyos po ang gagawa ng paraan para sa'yo. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako kay Lord, napalaki ko po yung mga anak ko. Sa awat grasya ni Lord, nakatapos sila. Yung time pong nag-pandemic, ako ang nawalan ng negosyo. So sila din po ang sumusuporta sa amin. Kaya lahat po ng pasasalamat kay Lord ko po binibigay. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. So, dito po makikita natin, may sinabi si Sister Luz, sabi niya, hindi ko alam. Lahat tayo, no? Yung pag kumilos na ang Diyos sa buhay mo, parang hindi mo alam saan nanggagaling, paano nangyaring sitwasyon, bigla na lang nariyan. At yun nga ho, kaya ho namin natin pinag-uusapan ito. Because that's a mark in your life na alam mong hindi ka iniwan ng Diyos at ang Diyos naroon eh.
At hanggang ngayon, kumbinsido na naman tayo lahat, no? Na talagang narin. Siguro tanong ko muna si Sister Net. Sister Net, ito, maganda rin ang kwento ni Sister Net. Sister Net, kayo po. Paano nyo nalaman? Thank you, Lord po. Ako naman po, nalaman ko na kasi natuto akong magpatawad. Naiyak pa akong kilos. Kasi po, nung may time po na sumama po ang loob ko. Ako po, matagal bago ako yung sumama loob, magalit, mahaba po yung pasensya. Pero dumating po yung time na talagang sumama po yung loob ko. Tapos, nung thank you Lord po, nandito na ako kay Lord sa Comfy. Ayun, inano ako ni Lord na mali yun, yung magkaroon ka ng sama ng loob o galit sa puso mo. Kailangan matuto ka magpatawad. Kaya, ayun po, thank you Lord po bago po namatay yung kinasamaan ko ng loob. Sabi ko nga, ang bait ni Lord, bago kinuha ni Lord, hinipo na ako ni Lord at napatawad ko siya, naawa pa ako. Kasi sabi ko nga, kung hindi pa nakaroon ng painful experience, hindi pa akong matatauhan. Kasi parang ni-nurture ko yung sama ng loob na akala ko, nandito na ako sa gawain at na ako. Yung akala ko napatawad ko na, hindi pa pala totally. Kasi once na ayaw mong makita yung tao, kaya ayaw mong makausap, gusto sabihin nun, meron ka pa rin sama ng loob. Kaya mga kapatiran, kung may sama kayo ng loob, i-surrender nyo na lahat kay Lord. Kasi sa sarili natin, ang hirap. Pero pag totally sinurrender mo kay Lord, ang dali lang pala. Talagang tinanggal ni Lord. Kaya, ayun. Kaya kasi, nagka-CA ako bago pa ako natauhan. Kaya sabi ko nga, Lord, thank you po at yun, napatawad ko yung tao, pinuntahan ko at naawa pa ako. Kaya sabi ko, Lord, sorry po, sabi ko, at ni-nurture ko yung sama ng loob. Ang dali lang pala pag talagang totally sinurrender mo kay Lord. Ayun. Kaya sabi ko, masasabi ko na kay Lord na ako, kahit na pang mga bagyo dumating sa buhay ko, marami po akong naranasan. Yun, yung nagka-cancer, tapos nasunugan, nalugi sa business, at yung anak kong lalaki na isa na medyo nawala sa landas. Pero ngayon, awat grasya ni Lord, okay na siya. Thank you, Lord po. Thank you, Alam Lord. ko, lahat, glory to God po. Ayun. Thank you, Lord. Alam nyo, may tawag ako sa ganyan mga Amazona. These are the people who have overcome because they have learned the ways of God. Minsan nga naririnig natin, di ba? Ang hirap sumunod sa Diyos. Di ba? Magmula nang lumapit ako sa Diyos, dumami problema ko. So para bang kasalanan pa ng Diyos na problema ka. Without really knowing na lahat ng yan are nurturing, no? Lahat po yan ay papunta sa paglago at pagtatagumpay. Hindi ba sabi niya, I will give you victory. Akala na kasi victory is, ay magbabayad na ng utang, may utang sa akin. Hindi God is speaking here of spiritual victories. At would you agree with me, lalo yung unang tatlong nagsalita na, masahol pa yan doon sa nagbayad, hindi mababayaran yung mga nadadanas, hindi ba? Totoo po yan, binanggit pa ni Sister Net na, kung gusto nyo magka-cancer, simple lang ho. Unang-una, paalala mo lagi sa sarili mo ang kasalanan ng ginawa. Araw-araw alalahanin mo, gawin mo litanya yan. Wag mo pangalawa, mag-isip ka ng lahat ng pamamaraan para maghiganti, kahit sa isip lang. Pangatlo, wag kang magpapatawad.
ay garantisado ho yan. So, mahalaga po sa ating buhay na, no, we're not preaching. These are all from true to life experience. And these are the happy women, the happy ladies of the Lord. Tawagan natin si Sister Linda. Ano to? Ako, Sister Linda, ano ba? Paano mo masasabi na naki-Lord ka na? Ano ba yung kagaya ng experience ng ating tatlong kapatid? Ay, purihin ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi nga, faith comes from hearing. Amen. Napakabuti ng Panginoon at nakilala ko po siya. At nanampalataya po ako sa Kanya. Alam niyo po kung ano ang maganda doon sa pananampalataya. Paniwalaan mo lang ang ginawa ng Diyos sa iyo. Paniwalaan mong namatay siya para sa iyo. Paniwalaan mo ang pag-ibig niya na naipako sa krus para mawala lahat ang kasalanan nating ginawa. Napakabuti ng Panginoon nung malaman ko sa pamagitan ng pagiging Kristiyano ko na ang dali palang mawalang kasalanan. Sumamba ka lang, paniwalaan mo ang ginawa ni Kristo Jesus para sa sanlibutan, para sa kaligtasan, para mawala na ang death. Because we who believe in Jesus Christ will live forever. Yun ang maganda doon. Kaya hindi ako natatakot mamatay kasi makakasama ko si Jesus. Amen. Ang anak ko kasi niya ay isang pastor. Kaya hindi Opo. ako nagtataka na evangelist yung kanyang nanay. So, sa madaling salita po, ito po ang mga, sabi nating mga babaeng tinawag ng Diyos. Maraming pinagdaanan, pero hindi sumuko. Maring sumuko sa sarili, pero hindi sinukuan si Kristo. Kasi kaya ko tinanong kanina, sa totoo lang, walang Kristiyanong hindi dumaan sa point na, ayoko na. Alang gano'n, no? Lahat tayo, doon natin nare-realize yung ating kawalan at doon natin tunay na natatanggap yung tinatawag na kaligtasan. So, maliban doon sa binanggit nyo, no, may time pa tayo bago tayo dumako doon sa isang tanong. Babalik ako kay Sister Luz. Sister Luz, greatest lesson learned, isa lang. Hindi kailangan doon sa mga anak ko. Pinakamatinding lesson, maaring pinakamahirap na din, pero pinakamatinding na hindi mo na makakalimutan, maaring ito ay kabiguan, mali mo, maaring ito ay, kung ano pa man yan, na talagang iyan ang isang lesson sa buhay mo na, naku, hindi ko na makakalimutan yan, Brother Ernie, talaga. I'm sure meron. Nag-iisip pa si Sister Marikit, baka meron ka na dyan. O sino nakahanda sa atin na ito isang lesson talaga na tumatak sa buhay ko. Para bang pag sinabi mong, si Lucian, ay, ito kasi yan. Ito yung isang dinaanan ko na hindi ko makakalimutan dahil talagang tunay na naranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Maaring ang mali maaring kabiguan So, ano ba ito? Sister Ikit, would you like to start? Kasi may kinikwento ka, Kit, di ba, na mga pinagdaanan mo kay Edmark, and, you know, marami kang challenges. Thank you, Lord. Kung talagang hindi ko makakalimutan, siguro talaga hanggang sa ngayon, kung minsan I feel guilty. Pero thank God na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kasi, ayun nga si Edmark, we found out na he is a special boy at the age of 2.5 years old. Kasi wala po siyang speech. Wala siyang dede, mama, wala kang maririnig. Kundi iyak. Iyak lang ng iyak. Napaka-irritable. At he's hurting himself. Tapos nananakit pa siya sa amin. Nananakit siya sa yaya. Lahat. Napakahirap po. Ang hindi ko po malilimutan talaga nung siguro mga 4.5 years old siya na sukong-suko na po ako na, Lord, hindi ko na talaga kaya. Na tinakpan ko po siya ng unan.
At nung matakpang po siya ng unan, sabi ko, tapusin na natin to. Sabi ko gano'n. Sinipa po niya ako sa dibdib. Pagsipa kanya sa dibdib ko, hindi ako nakahinga. Sabi ko, hindi pa po ako ng Lord eh. Diyos ko. Hirapan po ako huminga. And I saw my son, hinila po niya yung kumot ng bed at pinahira niya yung luha ko. That was the time na sabi ko, kung napatay ko ang anak ko, I don't know kung mapapatawad ko yung sarili ko. Pero salamat po sa Diyos at nakakarinig nga ako ng salita ng Panginoon na talagang sa Matthew 11:28, na kayong nahihirapan, nabibigatan, lumapit sa akin. Talaga pong inilapit ko sa kanya ang aking anak. Sabi ko, hindi na po namin kaya kasi yaya niya, tinahi sa eyebrow, tinahi dito sa mukha, nabalian ng dahil sa kanya. Pero all glory belongs to God po. Hindi po kami iniwanan ng yayang yun. 24 years po niyang nalagaan si Edmart. Wow. Kasi nung nakuha ko po yung yayang yun, 4 months pa lang si Edmart. And praise and thank God po. Talagang napakabait ng Diyos. So, kung nangyari po siguro na nawala ng anak ko, sa palagay ko hanggang ngayon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero nung sinabi ko po, Lord, di ko na po talaga kaya. Alam nyo, before siya mag-8 years old, nakakarinig na akong salita, sumasama na ako sa mga prayer meeting. Nung time nga po na yun, in 7 days a week, 1 day lang po akong walang prayer meeting. Iba-iba nga lang pong community. Iba-ibang community yung pinupuntahan ko. Basta everyday mayroon po akong community yung pinupuntahan para mag-prayer meeting. Tapos sinasama ko po lagi si Edmart. May time po nga na si Edmart ay sinipa yung pastor. Talaga. Sinipa yung pastor sa pangit na lugar. Hindi po maganda yung paikot sa kirot siguro, sakit-sakit na tapos hinila ko na si Edmart at tumalikod na kami, wag na po. Kasi pag pray over po siyang ganon. Pero glory to God po, hindi ko po alam na kahit po pala walang speech pa ang aking anak, wala ka pa maririnig talaga sa kanya. Yung palang mga naririnig niya, alam niyo, napaka-retentive naman pala niya. Kasi, kung natatandaan po ninyo, yung sinasabi ng ating Panginoon na talagang sa kanya lahat bigay, magagawa po niya talaga lahat ng bagay na kung talagang gusto niyang pagsasalitain. The first word po na binanggit ni Edmart is Jesus. Nagising lang po ako minsan na kumakanta siya at ang kanta niya ay everybody is to know Jesus is here. Jesus is here. Ganun siya. Tapos, sabi ko doon sa yaya, dali, tape. Ay, wala na. Ayaw na pumunta kumanta ulit. Hindi namin na-tape siya. So, pero from that time po, nagsalita na nga po siya. At thank you, Lord po. Alam niyo po nung nagsalita siya, dinadala namin siya sa doktor. Ang sabi ng doktor, Englishin niyo kasi ayaw niya ng Tagalog. Pag kinakausap nung sumasagot siya, nagre-respond siya. Although hindi pa siya sumasagot sa speech, pero nagre-respond siya. Sa amin hindi po. Ang respond niya sa amin lagi, head banging, crying, kanakagat niya ang kanyang mga fingers. Yun po ang kaya yun po bagay na yun na hindi ko malilimutan nung ginawa ko talaga na siya itakpan ng unan. Amen. Kaya ko tinatanong yun, minsan akala natin mali. Minsan akala natin magdadala sa atin sa kabiguan. Minsan sa salitang tao, minalas yata ako. Pero nakita natin, alam mo what touches me in your story? At the time that you are supposed to be guilty because of what you have done, andun yung anak mo na pinunasan pa yung luha mo. And that's the Lord. I had that, kaya ko tinatanong yun kasi ako alam ko manggulpe, hindi mamalo eh. So there was a point na yung anak kong babae na bunso is pumasok na sa ilalim ng lamesa dahil sa palo. Bigla ako natauhan, lumabas ako ng garahe para tumakas dun sa sitwasyon. Nang nandun na ako sa kotse, lumabas ho yung 5-year-old kong anak, si Mariel. Alam mo sabi sa akin?
bye-bye, Papa. Bye-bye, pa. Kagukulpi mo lang. Tapos sasabihin sa'yo, bye-bye, Papa. Yun yung walang mali. Don't hear what I'm not saying. Kundi inaalaw ng Diyos kahit yung parang mali, para minsan magising tayo eh. So, mahalaga sa ating buhay na even from our mistakes, even from the mistakes of other people, we have to open our spiritual eyes and learn. So, tingnan niyo, very powerful yung testimony ni Ikit. Mahirap aminin yun. Di ba? Ba't ko aaminin niya? Baka sabihin, but she knew. Naintindihan niya yung sinasabi niya na this will give glory to my God. Na sa aking kawalan, sa aking pagkakamali, ginamit niya para ano. In fact, si Ed Mark ngayon, is nakakatawa, di ba, kahit nung buhay pa si Brother Ed, siya yung nag-aasikaso, ang kanilang apprehension, naku, paano na to pag wala na kami? Ngayon, baliktad siya yung nag-aasikaso na. So, yung sabi nga, I can turn a curse into a blessing. Or I can even turn a blessing into a curse. Ayan, palagay ko si Sister Luz ay may maikikwento rin. Wala? Sige. Ako po talaga, natutuhan mo talaga yung tanggapin mo yung mga bagay na sa buhay mo na kahit anong hirap. Kasi nga, yung Romans 8:28 na in-apply ko talaga yun sa buhay ko. Kasi hindi naman siguro madaling magpalaki ng 2 bata. Overprotective po ako. Na minsan, parang hindi naman biniblame. Minsan, nasasabi ng anak kong bunso, overprotective ka, mother. Dapat ganitong edad ko, marunong na ako ng ganito. Totoo po yun. Kasi parang nagtapang-tapangan ako kahit sa totoo lang, malambot ako kaya nga ako iyakin eh. Nagtatapang-tapangan ka kasi kailangan mong ipakita na matapang ka para mapasunod mo sila. Minsan ginawa ko nga, iniikot ko si Jen at saka si Jen sa Rojas Boulevard. Sabi ko, anak, tingnan niyo yung mga nakakalat dyan sa kalsada namumulot ng basura. Magkakaganyan kayo pag hindi kayo nag-aral ng mabuti. Basta nakasiksik po sa isip nila, mag-aaral silang mabuti para hindi sila maghirap. Alam ko may pagkakamali sa pagpapalaki ko. Kasi spoiler din po ako. Yung nga kailangan ko, ang nasa isip ko, kailangan ko maging matatag para makita nila. So, tinatakot ko pa nga yan sasabihin ko, sige, pag nagloko kayo sa pag-aaral, hindi ako magdadalawang isip na patigilin kayo. At pag may nag-drag sa inyo, yung mga lolo nyong nasa gobyerno, yung mga relative kasi niya, mostly, nasa gobyerno, papakulong ko pa kayo. Ganun po ako. Alam ko namang hindi tama, pero ginagawa ko yon. Kaya yung lesson po talagang natutuhan ko, hindi yung lakas mo hindi yung alam mo. Kailangan talaga isubmit mo lahat kay Lord. Kaya kung minsan, nag-a-argue kami ng bunso ko sa mga bagay na pinagkait ko sa kanya, madali naman po at ang natutuhan naman po ng mga anak ko, kahit mag-argue kami ngayon, kahit na siyempre hindi ka naman magmumura, Kristiyano ka na, madali kayong magkaintindihan. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord na bata sila, nadala sila dito. So, hindi ka kasi, may kapayapaan ka talaga pag ang bata na kay Lord. Kaya minsan lang, hindi sila nakaka-attend, nalulungkot ka. Yun talaga ang heart desire ko, mailapit ko yung mga anak ko. Kaya lang kung minsan, may mga bata na siguro, yung nakahatak sila sa mundo pero hindi sila nakaka-attend ng fellowship. Pero ang nakakatuwa, pag nakatanim na pala ang salita ng Diyos sa puso ng mga anak natin, nakakabalik sila Yung parang, may control. May control, hindi dahil takot. Kasi sa'yo, hindi na yun matatakot pag wala na yan hindi mo na nakikita. Hindi mo na rin alam ang ginagawa nila. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nagbubuntis pa lang sila, nandito ka na sa fellowship. Nagpapasalamat po ako talaga kay Lord kasi yun ang nagsusustain sa amin, sa mga anak ko na
magawa nila kung ano yung tama. Kaya ang salita talaga ng Diyos ang nagpatatag sa akin. Sabi nga ni Tita Ikit, talagang kung wala ka kay Lord sa dami ng dinanas mo, gusto mo na talagang mamatay. Pero hindi eh. Ang Lord pa rin ang magsusustain sa'yo, ang magpapatibay sa'yo. Kaya all glory, honor belongs to the Lord. Alam nyo, wala namang, kahit examine natin ang buong buhay natin bilang magulang, ang daming mali talaga. Ang kagandahan po sa ating mga Kristiyanong magulang, we never tell people na I'm a perfect mother or I'm a perfect... We knew for a fact na kung wala ang Diyos dyan, walang mangyayari kahit na ano pang gawin mong disiplina and everything. Without God, there would have been no hope na kahit na ano pa yung dinadaanan nyo na may mangyayari pang maganda. Yun ang kagandahan sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At bilang mga magulang, nung araw ho kasi, hindi ako mali, ako tatay. Di ba? Wala akong mali, hindi ako hingi ng tawad, ako nanay. Pero pag naging Kristiyano ka na, hindi na ganoon. Kahit na ano pa man yan. I love that expression. We take the good with the bad. Because there's no perfect situation. Dito pa tayo sa mundong ibabaw na maraming mali. But we transcend all this situation kasi alam mong may control ng buhay natin. Kaya yung pag-asa natin buhay eh. At hindi tayo takot umamin kasi hindi tayo pwedeng hindi lumago, hindi ka aamin, no? Hindi po, kagaya nitong mga kasamahan. Ako na po, magkakasing edad naman kami na, hindi, matanda na ako, alam ko na lahat, alam ko na yan. Hindi eh. We continue to grow. So, hindi ho tayo magkaka-Alzheimer. Okay? Kasi, marunong tayong ma-realize na, teka, may mali. May dapat ayusin. At kung meron kailangang habulin, hindi yung habulin na habulin literal, kundi may kailangang habulin na yung sitwasyon maayos, gagawin natin eh. So we are actively participating in life. Hindi ay matanda na ako, bahala na kayo dyan, basta nagawa ko. Hindi tayo ganun. Patuloy tayong participant sa buhay ng ating mga mahal sa buhay, participant sa mga taong nanakit sa atin. We are always giving testimony without us realizing it. So sabi nga, kay ganda ng buhay, di ba? Na makita mo na, okay, walang perfect, pero hindi ko tinitignan yung imperfect, titignan ko yung gagawin ng Diyos sa buhay ko. So hanggang sa mamatay tayo, ang pag-asa natin, mamamatay na lang tayo, pag-asa natin, buhay pa. Di ba? Of course, because ang pag-asa natin ay si Kristo. Sister Linda, kayo po, meron po ba kayong ma-share dyan? Napalagay ninyong mali, palagay ninyo, ay naku, malas. Hindi naman ho, ginagamit ko lang, para bang, bakit nangyari ito na ano. Pero, marami kayong natutunan dun sa sitwasyon na yun. May naalala ba kayo? Sister, yung inyong mic. Yung pagpapalaki ng bata, nung lumalaki po yung mga anak ko, ako kasagsagan naman yung paghahanap buhay. Yung kasi panahon na lumalaki sila, doon naman po yung primero, nagtatrabaho ako sa GSIS, government employee. Pero nag-avail po ako ng early retirement. Ang ginawa ko po, nag-kantin-kantin po ako sa mga opisina. Sa paghahanap buhay po, pabayan ko yung mga anak ko, hindi ko nasubaybayan. Kaya po, ang sabi ng isang anak ko, yung panganay, si Aldrin, Mami, alam mo, ang mali mo, inispoil mo kami. Lahat na lang ng gusto namin, binigay mo. Sabi nga. Kaya ako, yung siya mismo na-realize niya, nakikita ko sa mga pinsan ko, kaya successful sila. Kasi nung bata sila, hindi sila kagaya mo,
pinabayaan mo kami, inispoil mo kami. Kung anong gusto namin, pera. Sige lang. Kaya po, nagsisi rin po ako. At nakita rin po nung panganay ko yon si Aldrin, sinasabi niya sa akin na yon, sabi niya, hindi kami dumanas ng kahirapan. Kaya, alam niyo po, mabuti, yung talagang bilang Kristiyano, mabuti na lang itong huli dahil nakita nila yung paladasal ako. Sabi niya, mabuti na lang, sabi niya, Mami, dinadasal mo kami. Sabi niya gano'n. Nakikita niya yon. Kaya, yun, pinipilit niya maging mabuti. Kahit na minsan, lagi siyang nadadapa, pero nare-realize niya ang Panginoon, ang gabay niya. Sabi niya, mabuti na lang, sabi niya, nag-charismatic tayo, sabi niya. May takot siya ngayon sa Panginoon. Naiisip niya na talagang without God in his life, hindi siya mabubuhay. Kaya yung at least hindi pa late ngayon, nalaman niya na kailangan natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. At nagpapasalamat siya, may banal na espiritu, may banal na yung espiritu ng Panginoon pinagkaloob sa atin na gumagabay sa araw-araw natin pamumuhay. Thank you, Lord. Salamat po. Totoo yan, ano? Sabi nga, sometimes the best intentions result to disaster. Kaya pala sinabi ni Lord, kung mas mahal mo ang iyong anak, kung mas mahal mo ang iyong asawa, kesa sa akin, gagawin mo yung palagay mong maganda. Ay, na nga po, it's part of our imperfection na, parang di ba, sincere naman ako eh. Kaya lang, parang si Paul, sincerely wrong. Ayan, yun ang kagandahan ng buhay Kristiyano. Kasi lahat tayo ay may kahinaan, lahat tayo ay may mga pagkukulang. Bilang tao, hindi ba? Iba sa atin, galing din sa dysfunctional family. So, minsan yung dysfunctional na family, pagdating sa iyo, medyo dysfunctional din eh. Meron ka rin na ibibigay na mali. Nakaka-identify po ako dyan kasi isa rin akong anak. Inanay ko, hindi na malaman ko anong gagawin sa akin. Alam niyo, ang mabait na anak, anong sabi? Sino ba nagpalaki sa akin? Sino ba nag-spoil sa akin? Yung bang, ano bang klase mga bata ito, di ba? Buti na lang hindi ako nagkaanak ng ganun. Pero ang point is, minsan, kung wala ang Kristo, gaano man yung maganda nating intention at wala ang salita ng Diyos na gagabay sa atin, magtatanong tayo sa Diyos, Lord, mabait naman ako. Lord, binigay ko naman ang lahat sa Kanya. Tanong ko kayo, nanay kayong apat eh. Meron ba sa Bible na nagsabing ibigay natin ang lahat sa anak natin? Wala. Wala, di ba? Yan ay galing sa mundo. Ayokong danasin ng anak ko yan. Kaya ho namin pinag-uusapan at gusto ko namin marinig ninyo. Kasi marami sa inyo naniniwala doon. May mga nagsasabi pa nga matanda, although hindi naman exactly biblical, but this is biblical in a sense na sabi ng Diyos, mamalo ka kung kailangang hindi manggulpe, mamalo ka na kung hindi mo pinaiyak yan nung bata yan, paiiyakin ka niya ang pagtanda niyan. Well, we all made mistakes. Kahit po ako, no? We all made mistakes. But the beauty is, na-struck ako dun sa sabi ni Nanay Linda. Nung nakita kitang nagdadasal, sabi nung anak niya, may pag-asa. Bakit? May nanay akong nagdarasal para sa akin. Sometimes we want children to see our act, the good things that we can do to our children, neglecting that the most important thing that we can show to our children is the relationship we have with God. Ang magandang example niyan si St. Augustine. No? Alam naman natin, di ba? Talagang mayaman sila eh. No? Talagang maganda ang buhay ng pamilyang yan. Pero hindi nagsawa yung ina.
At alam niyo ba, ayaw ko nakwento kung dati ito sa awit. One time, dumating si St. Francis, tapos may mga naglalaro doon na ayun, parang laro natin. Ang linya ay, buksan mo ito at basahin mo. Buksan mo ito at basahin. So, si St. Francis dumadaan sa garden nila. Pauwi, siguro galing sa happening. Pagkita niya gano'n, narinig niya yung mga bata, biglang nakita niya may Bible. Binuksan niya. I forgot the verse, pero yun ang nagbago sa kanya. As simple as that. First, because there's a mother praying for the child. And this is something that we have to learn. Kung ikaw mismo magulang, hindi ka nagdadasal, ano in-expect mo sa anak mo? Kaya nga tayo, pati apo natin, di ba? Pinagdarasal natin mga apo natin. Ayan, napakaganda po. Ako po, ngayong ibang mga kwento nila, ngayon ko lang naririnig. Pero bago tayo dyan, break muna tayo. At tayo magbabati ng happy birthday. Today is June 21, 2025. Happy birthday to Brother Olan Salvacion, Brother Rodolfo Victoria Jr., Sister Josie Vargas. Uy, happy anniversary kay Brother Henry and Sister Mel Manansala, Brother Otan and Sister Ana Bartolome, Brother Joseph and Sister Lorena Igno. Happy birthday and happy anniversary. It's my birthday also of my husband today. Ah, ganun. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Ayan. Tuloy-tuloy po yung ating kwentuhan at ako po mismo ay punong-puno ng kagalakan sa aking puso sa mga narinig ko, sa mga patotoo ng ating mga kapatid. And the other part is, ito nakakatuwa. Ang nasa isip ko po, kaya ko rin po sila pinili, binigay ni Lord. I want to talk about I want them to talk about their friendship kasi ito yung double cards talaga, no? Since time immemorial, no? Talagang double cards sila. Ngayon, si Sister Akit, sabi niya ganun, meron akong verse sabi niya, Kawikaan 17:17. Sinanong siya ni Sister Luz, ano yun? Sabi niya, hindi ko alam. So, nakakatuwa po kasi alam niyo ang ibig sabihin. Ano yung Kawikaan 17:17? Exactly the theme na talagang kaya po namin sila in-invite. Alam niyo nakalagay, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. So, sabi ko nga, si Lord na yan. Amen. Hindi nga alam ni Sister kung ano yung 17:17. Pero nung makita namin, this is exactly what we would like to talk about, friendship. No? Napakahalaga po ito. Kasi si Lord nga, sabi niya, I no longer, in fact, sabi niya, I just, more than friends. Ano? At tayo dito, hindi lang tayo more than friends. Magkakapatid na tayo, isang pamilya na tayo. So, siguro, sa magkakaibigan, sino ang pinaka-tahimik? Kung meron man. Sino pinaka-tahimik sa inyo? Si Sister Net kayo tinuturo. Sino pinaka-maingay? Sino yung unang-una kagad na magsasabi na, sige, ako na. Talaga. So, sige nga, siguro ang tanong na lang ito, no? Kayo naman ang nagkaroon ng mahabang ugnayan. Ano sa palagay ninyo ang sikreto? Ayan, so that people can learn also.
what makes the friendship tick na ang dami nyo ng dinaanan? I'm sure nagkatampuhan din, o pwede nyo ikwento yon, o nagkasamaan din ng loob, tao tayo pare-pareho. Pero pagkatapos yung daanan ng lahat na yon, how would you describe sa iyong sarili, sa naranasan mo, ano sa iyo ang Christian friendship? So lagyan na natin Christian friendship. Umpisa natin kay Sister Ikit. Ang sabi siya, ang pinakamasalita. Oh, sige, Sister Ikit. Siguro po yung truthfulness at saka yung maging prangka ka talaga. Ah. Walang kaplastikan. Ah, Kasi alam po nila yon, alam lalo ni Sister Luz na ako pagkagalit ako galit. Pagka mali ka, mali ka. Kung ako mali, Diretsuhan. tatanggapin ko naman. Ganon po. Kaya siguro yun po ang nagiging namin sa pagiging magkakaibigan. Talagang nakikita namin kasi kung nakikita namin hindi tama yung ginagawa o hindi tama yung desisyon, parang doon ka na nagsasuggest na take it or leave it kung tatanggapin. Kaya yun po siguro ang nakakaano sa aming magkakaibigan. Siguro kailangan talaga sa grupo yun, ano? May babalanse. Imagine kung lahat kayo tahimik, tapos lahat kayo masama ang loob sa bawat isa. So dapat may mag-initiate na maging open. So siguro yun isa sa sinasabi natin na for friendship to thrive, someone must have the guts to open up, no? Para ilabas yung ano pa man yun. Kaysa tayo mga Asian, mahilig tayo magtago eh. No, nabubulok, katatago eh. Pag nabubulok, lalo lumalala eh. Sister Luz. Ako, talagang blessing silang sa akin. Kasi tulad ni Taikit, sabi niyo nga, Frank, sasabihin niya yung gusto niyang sabihin. Pero ako, kahit na minsan siyempre masasaktan ka, pero sa akin dahil kilala ko siya, yung parang na-offend ka, saglit lang yon. Kasi kilala ko kung sino siya. Alam ko ang tunay niyang pagkatao, ang malasakit niya. Tapos, siya naman pag may sinasabi sa akin, ako yung taga-kalma. Halimbawa, di ba, may kwento siya, halimbawa, sa pag-aalaga kay Brother Ed, medyo nainis siya. Tapos, nagigilty siya. So, ako naman yung magsasabi sa kanya, uy, asawa yan. Sa hirap at ginhawa. Or, minsan, nagigilty siya. Nagigilty ako, sabi, nasisigawan niya kung minsan. Napapalakas ang boses pag, siyempre, sabi ko, siyempre, given na yun, 2 days kang walang tulog. Pero kita mo naman si Brother Ed, pag niyakap mo, nagre-response, hinahaplos-haplos ang kamay. Ako yung parang, hindi yung pag nagsumbong may sinabi, kailangan, pag may sinabi ang kaibigan mo, siya pa ang tama, tingnan mo, lalo na kung kilala mo sila, ikaw yung, hindi yung sulsol ba? Yung sulsol na, oo nga, hindi po. Ako naman yun po talaga ugali ko. Ay, hindi naman siguro. O baka ganyan lang. At nakikinig po ako sa mga sinasabi nila. At si Tita Net naman, pag nagkwentuhan kami, or kahit sino po sa amin, ang kwentuhan namin, kung anong pinagkwentuhan namin, o kami Tita Ikit, amin lang po yun. Kung ano yung pinag-usapan namin, kahit anong haba na yan, minsan kasi nagkwentuhan po kami, mga oras din yan. So kung ano po yung, kahit ang problema namin, siguro kaya po kami talagang close na parang magkakapatid, magkakaibigan. Alam namin ang mga nararamdaman ng bawat isa. Meron po siguro kaming pagkakapare-pareho. Pagdating po sa pera, kahit po wala kaming pera, Saya kami. alam niyo po, hindi siguro misconception ng tao sa amin na parang lalo na noon, may pera kami, mayamang ka, ganon. Kasi may negosyo ka. Kasi po behind that, hindi naman nila nakikita yung, alam mo, yung tatawagan ko si Tita Ikit. Kaya sabi nga niya sa akin kanina, ni-remind niya, alam mo ba paano tayo naging close? Sabi ko, hindi ko na maalala eh. Pero ang totoo po niyan, yung nagbuklod sa amin. Isa po ang pangangailangan ng pera, lalo na siguro sa part ko. Kasi single ako, hindi ko po ikinahihiya yun na masabi ko, oy, best friend, baka kung may kakilala kang magpapautang na kahit may tubo. Kasi pag wala ako pong pangsweldo, hindi ko po talaga inuutang ang pasweldo sa tao. Kahit noon, naranasan ko rin pong umutang sa Bombay, itatago pa sa kapatid ko para lang makapagpasweldo. Maubusan ka ng alahas, isasanla mo lahat yan. Kasi yung nag-aantay sa'yo,
sabi nga kahit kumain ka lang ng nilagang itlog na ulam mo, pero never ko pong inutang ang sweldo ng tao. Kaya pag kinukulang ako, ang dalawang yan ang una ko sinasabihan. At nagpapasalamat po kay Lord na yung pagtitiwala nila sa akin, na kahit na anong problema na sasabi mo sa kanila, pag finances, kung anong maitulong nila, ginawa po nila yun sa akin. Amen. Kaya I'm very grateful po na binigyan ako ng kaibigan na tignan nyo, kaya nga mukha na daw akong senior din. Kasi po mga kaibigan ko senior. Siya lang hindi senior. Opo. Thank you, Lord. Alam niyo, sa nakita ko, lagi ko, ano rin po sa akin yun. Kasi pag kilala mo, kahit sinaktan ka, halimbawa, tao rin yan eh. Ang sinasabi ko po, at pinapractice ko as much as I can, titignan ko yung puso. Okay, nagkamali siya, nasaktan niya ako. Pero ano ba talaga puso nito? Mahal ako nito eh. Yun eh. Minsan sa friendship, pag medyo nakakakita na hindi maganda, ayaw na. Hindi ba? Ay, ganito ka siya, ganyan siya. Pero sa atin bakit ba tayo patuloy? Si Lord, binibigyan tayo ng mga problema. Minsan ang bigat, di ba? Parang, ano ba yan, Lord? Baka, minsan, when it rains, it pours. Ba? Meron nga tayo isang kasister, sabi niya ganun, Lord, baka meron pa, sabay-sabayin nyo na? Or isa na lang. Nagdasal ng gano'n. Ang point is, saan tayo tumitingin? Titignan mo yung puso niya eh. Mahal ako nito eh. Mahal ako nito. Yung first portion natin kanina, kilala mo siya, kaya kahit tusok-tusokin ka, pagulong-gulongin ka, sabihin, at sa kompi, uso yan, thank you Lord. Magulong ka na, thank you Lord pa. Kasi yung tinitignan natin, yung puso ng Diyos. So, namamana natin yun. Kahit na, siyempre, minsan may marinig ka, alam mo na minsan, may mga nagsasalitang hindi maganda, pero alam mo, puso ng tao eh. Kaya hindi, yun nga, sabi mo kanina, hindi ka basta nakikinig sa sinasabi. Kasi, kilala ko eh, kahit na sabihin, saan nagkamali. Pero yung puso nun, yun eh. We are all, sabi nga, sin prone, error prone, naroon lahat yun. Pero nagkakatalo sa puso. Kahit tayo pag dumadanas ng matindi, di ba? We look at the heart of God. Minsan nga ang dasal dyan, Lord, di mo ko pwedeng pabayaan. Bakit? Mabait ka eh. Mapagmahal ka, dakila ka. Tinitignan natin ang puso niya. And I think that's one of the reasons sa inyong relationship na hindi niyo sineryoso ang bawat isa. Kasi kung sineryoso niyo ang bawat isa, wala, matagal na kayo nagkahiwa-hiwalay. Sister Net, ayan, pinakatahimik, hinuli namin. Ganun din po, kaya, thank you Lord po, na binigay sila sa akin ni Lord. Ganun din, sabi nga ni Sister Luz, yung nag-aanuhan kami, pag kulang pang pondo, nagtatawagan. Ayun, kagad naman basta, may extra ka, may extra ka bang pera dyan, baka pwedeng ayun, kagad dinideposit sa bangko, ganyan. Kasi kumisan, may kulang kang pampondo. At tama rin yun, yung sabi nga ni Sister Luz, ako rin kasi hindi ko rin inuutang yung pasahod. Kahit na kami na lang magsakripisyo mag-anak, wag munang kakain sa labas, ganyan, nung time na bankrupt kami, ganon, kinausap ko yung mga anak ko na ganyan. So, okay naman sa kanila dahil, thank you Lord, nandito na rin sila sa gawain, nakakapakinig sila ng mga salita. Tsaka, nagustuhan ko rin sa kanila na prangka sila kasi ako duwag. Hindi gusto ko silang kasama kasi yung nga, nasasabi kung ano yung, kung saan ka mali, kung ano yung dapat gawin, ganyan. Pinapapasalamat ko yung kay Lord. At yung may tiwala ka sa kanila at saka hindi ako nakakaramdam ng selos sa kanilang dalawa kung sila lang ang magkasama. Kasi alam ko na kahit hindi nila ako kasama, pinagpipray pa rin nila kaming mag-anak. Tiwala ako na gano'n at saka kung ano man tiwala rin ako na kahit na ano pa sabihin sa kanila, walang lumalabas. Although hindi naman kami nag-uusap ng mga marites or chismisan, yung mga
mga buhay lang namin. Ganon, yung alam nila kung ano yung mga problema, mga ganyan. Alam mo na hindi lalabas at alam ko na pinagpipray ka pa, ganon. Kaya talagang malaking papasalamat ko kay Lord na binigay sila sa buhay ko. Thank you, Lord po. Ay, isa po nakita ko dito is yung trust issue. Sabi nga, gusto mo mag-awayan? Ayaw mo mag-utangan. Sa mga prayer meeting ako, sabi ko, gusto niyo masira itong grupong to? Sige, mag-utangan kayo. So, nakita natin dito na yung trust is so important. Taking risk. Na magtitiwala ako dito, maaring biguin ako nito, but I'm willing to take that risk. No? So, sa ating buhay, sa ating relasyon sa Diyos, number 1 yan. No? Isa nga lang daw issue natin sa Diyos. Trust issue lang. Pag yun ang nawala, wala na talaga. Sa magkakaibigan, siguro ganun din. Ano? Pag nawala na yung tiwala mo sa Kanya. Pero sa inyo, kasi nga, hindi kayo magtago eh. So, kita nyo ang puso ng bawat isa. Hindi kayo nagtago. So, it's a great treasure, no? Alam mo, Sister Linda is not exactly laging nandoon sa barkada, but Sister Linda, what is your take tungkol sa friendship? Thank you, Lord. Ang bali po, naging kaibigan ko po sila through Sister Net. Opo. Kumbaga, sabit lang po ako. Okay, sige po. Pero talagang ako, natouch po ako talaga nung unang-unang nakilala ko si Sister Luz. Kaibigan siya ni Sister Net. Pati ako po, sinama na rin. Kasi biglang niregaluhan ako ng Sister Luz ng pantalon. Tapos, at saka yung husi na blouse. Sabi ko, wow, pambihirang kaibigan ito sabi ko. Kaya po nung pumunta sa New Zealand yung anak niya, kabilin-bilin ko kay Jebelyn, yung anak ko pong nasa New Zealand, darating dyan si Sister Luz, mabait na tao yun. Yung anak niya, huwag mo biniling ko po, pababayaan, sabi kong gano'n. Yun po. Kaya pati yung asawa ni Jebelyn, si, anong pangalan ni? Edgy. Ni Edgy, sabi niya. Inano naman po, tinulungan. Pero sabi niya, Mami, sabi ni Jebelyn, mas marami pang napuntaan si Sarah kaysa sa akin. Ikot dito sa New Zealand. Ako hindi pa nakakalabas dito sa Ontario ba yun sila? Kung saan. Ay, doon na din. Sabi nga nun. Maswerte yung batang yun, sabi niya. Ikot ng ikot. Bless na bless sila, sabi ganon. Ayun po. Thank you po. Masarap po magkaroon ng kaibigan na tapat. Kaya, ayun po, kaya naging kaibigan ko na rin po sila. Hindi lang kaibigan, kundi parang kapatid na po in blood. In Jesus' name. Amen. Alam niyo, isa pa nakita ko, hindi kayo, yung sinabi ni Sister Net, hindi yung selos na, ay, basta tayo lang Di ba naman, pag immature pa, ba't ka nakipagkaibigan doon? Dapat tayo lang, alam mong immature pagka gano'n. Parang sa inyo, it's no exclusivity na, sige, kung sino yung padala ni Lord, na andun yung same warmth. Ako, hindi naman ako barkada exactly. Pero pag nagkakasama ako sa inyo, yung warmth, the same appreciation, hindi mo mararamdaman na, hindi ba may mga grupo na tayo lang, parang gano'n. Sa inyo, hindi. Very accommodating na nurturing. I think that's the right word. No? And that's the kind of friendship that comes from Jesus Christ. No? The friendship with Christ is always nurturing. At naranasan namin lahat, lalo na sila bilang barkada, yung nurturing love of the Lord. At yun naman ang isinishare ninyo sa iba. No?
And how we pray that we will have more friends na kagaya ng ganito. At kaya nga po natin pinag-uusapan ito is because we all want to learn, no? Sasabihin, ay matanda na ako. Alisin po natin sa isip natin yung salitang matanda na kasi ako, hindi na ako pwedeng magbago. Sabi ni Lord sa Jeremiah, walang imposible sa akin. Ikaw lang ang naghahadlang para pagpalain pa kita, para palaguin pa kita, para lumago ka pa bilang isang anak ko. But every time we give an excuse na matanda na kasi ako, we are actually hampering, no, the grace of God na para dapat sa atin. So hindi ho ang Diyos ang nagdamot. Tayo ang nagdadamot sa Diyos na ibigay niya sa atin ng buong buo ang lahat ng plano niya na nilikha pa niya even before the foundation of the world. Kaya malakas ang loob natin mga Kristiyano eh. Kasi ang hugot natin, even before the foundation of the world, kilala na tayo ng Diyos. Amen. So, sabi ko, isang oras, nagre-reklamo na sila. Sabi ko, isang oras mo. Sabi, hindi na, uwi na kami. Pero nagpapasalamat po ako sa ating mga kapatid na naririto. And I hope there will be a part 2 na I have learned a lot. Ako po'y na-bless ng husto. No? And thank you for your honesty. Kasi kung paano magiging fruitful ang isang kwentuhan sa Panginoon ay pagiging tapat. No? Pagiging totoo. Kasi doon lamang matututo ang bawat isa, na, lalo na't nanonood at nakikinig sa sandaling ito. So, muli po, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. At muli, bago kami magpaalam, kami aawit ng isang magandang awitin. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Malungkot, masaya. Kay Jesus may katiyakan. Nanghihina, lumalakas. Kay Jesus may katiyakan. Nayayamot, nagagalak. Kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus lamang matatagpuan. Tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang matatagpuan. Tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan. Magandang umaga po. God bless everyone. Bye-bye. Thank you, Lord. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.